Any kind of bread sa akin, out. Okay? As long as gawa yan ng tao, out na po. Mas gusto ko pa mag-rice kayo kaysa mag-bread. Pero kung kaya nyo ma-lessen pa yung rice niyo, much better. Okay? Eat nutritious, nutrient-dense food, fluids, ayusin niyo. Okay? Ang wheat bread, may sugar po yan. Tama po, Doc. Ba? Pwede na ako ng manok. Gumaling na ang asthma ko dahil sa low carb. Alam niyo, ang dami akong naayos ng mga asthma, allergic rhinitis, yung mga may allergy. Nag-strict low carb, tinanggal lang yung mga inflammatory foods. Ang galing. Hindi na inaatake ng mga asthma, hindi na inaatake ng allergic rhinitis. Yung iba nga, ngongo, nawawala. Yung iba, kumain lang ng may matamis, sumasakit lalamunan. Kaya alam na alam nila, pagka nag-low carb, nag-strict low carb, wala yung mga ngongo, wala yung mga masasakit sa lalamunan. Galing, no? Doc, what if po ipalit yung red rice sa white rice? Same lang pa rin yan. Rice pa rin po. Okay? So, sweet potato, ito yung mga root crops. Same, if you're diabetic, you have fatty liver, output tayo dyan. Ha? Okay lang naman yung, mushroom in can. Mas better yung fresh mushroom. Okay? Okay. Okay, pagka magsasalad po tayo, no, much better kung olive oil ang dressing. Lagyan nyo lang ng salt. Okay? Yes, pwede po mag-low carb sa mga may acid or sa mga may GERD. Kadalasan ang kokos ng GERD, high refined carbohydrates. May GERD ako dati noon. Mahilig ako sa pandesal. Mahilig ako sa pansit. So, palagi ako may GERD. And obese ako. So, pwede magkaroon ng GERD pagka obese. Why? Yung abdominal pressure, tinutulak niya pataas. Lalo na pagka humiga ka. Kaya nga pagka kumain kayo, 2 hours pa bago ka pwedeng humiga. Okay? Kasi yung abdominal pressure pwedeng itulak niya palabas. Kokos ng GERD. Doc, pag namamanhid ang ulo, ano po kaya ito? Nako, take your blood pressure. Kung normal naman, baka dehydrated. Sip your electrolytes. Marami po makakaramdam ng pamamanhid ng ulo sa mga beginner na mga naglo-low carb. Okay? Sumasakit ang ulo, nahihilo, nagkakaroon ng cramps. Sip your electrolytes. Point 63, naka-low carb, fasting. Nako, if you're doing the low carb plus fasting pa, double whammy of dehydration. Address your fluids, address your electrolytes. Tingnan, i-compute nyo sa timbang ninyo. Okay? Okay, recommendation for stroke patient. Number 1, rehab, please. Do rehab. Palakasin natin yung galamay ninyo na mahina. Sa rehab po yan. Then, eat nutrient-dense food. So, if you are diabetic, complication of diabetes or uncontrolled sugar is stroke. You need to control your sugar. Okay? Yan. Any recommendation low carb doctor in Manila? Ayan. Meron ako sa HQC. Okay, paano kung hindi naniniwala sa low carb ang doctor ko? Well, your health, your responsibility yan. You are still the pilot of your health destiny. Okay? So, it's up to you to learn how to improve your health. Okay? Mga recommendation ng mga doktor, tingnan natin ang payo. Pero syempre, kayo pa rin po ang masusunod dyan. Okay? Kung ang advice ng doktor ninyo is sa high carb, gagaling kayo, okay, continue. Okay? Kung itry nyo low carb, kung hindi gumagaling yung mga sakit ninyo sa high carbs, try nyo low carb.
baka magulat kayo. Ma-address yung mga concerns nyo na ang tagal-tagal. I have patient, no? 10 years siyang diabetic. 10 years, no? From one medication, ngayon, 3 ang medication niya. 10 years. Sa tingin ninyo, nag-i-improve ba ang kanyang diabetes? Nag-i-improve ba ang sugar niya? Hindi. Bakit ko nasabing hindi? From one medication, naging 3 medication. Tapos, dumadami yung yung mga gamot niya, no? Napanood niya ako. Sinunod niya. Sinubukan. Alam mo, yung matataas niya sa laboratory niya, biglang nag-normal, A1C, FBS, nag-normal, no? So, 1 decade, 10 taon, na uncontrolled ang kanyang sugar, doing low carb in 2 months, gumanda ang kanyang laboratory. Lipid profile, normal. Uric acid, normal. Liver enzyme, normal. FBS, A1C. FBS niya nasa 98. Yung HbA1c niya, 4.8. Aba. So, anong ginawa ko? Tanggalin na natin ang medication. Then, repeat this after 3 months. And hopefully, no, pagka kinontinue niya ang low-carb lifestyle, alam ko, hindi natataas ang kanyang sugar. Alam ko, hindi na ibabalik ang kanyang medication. Kaya, adapt. You will evolve. Okay? Doc, yung parang tumutusok sa sakit, yung sa paa, sign na yung mataas ang uric acid. Mataas kasi uric acid ko. Pwede po, yes. Tingnan nyo rin yung sugar. Kung mataas din ang sugar, pwede rin ang symptoms yung tumutusok-tusok sa mga paa. Okay? Yan. Kapag nag-low carb ka ba, tapos may iniinom na maintenance sa high blood, okay lang ba yun? Di ba mapapasama? Hindi po. Actually, yung iba, nag-i-improve pa yung blood pressure. Okay? Kung tama ang gagawin yung paglo-low carb. Yes, pwede naman mag-low carb yung mga buntis. Okay? Ang address lang natin, yung fasting. Siguro mga 12 hours lang. Huwag kayong mag-extend ng fasting dyan. Okay? Kadalasan sa mga pregnant, ang hilig nila, di ba? Mga sugar, mga matatamis, tsaka high carbs. Okay? Iwas po tayo kasi if you have gestational diabetes, kawawa ang baby. Kawawa din kayo. Okay? So, iwas po tayo sa na mapataas ang sugar natin. Okay? Okay, Doc, since di ko na po inuubos yung electrolytes kasi wala na gaanong symptoms ng imbalance, wala nang gaano. So, meron pa rin. Pero yung water na recommended nyo sa akin ay inuubos ko naman. Need pa po bang magdagdag ng water or yun lang po talaga since konti na lang po nainom po ang electrolytes? Well, pagka nag-compute po ako ng fluid intake, total fluids yon. Tapos, dinidivide ko na lang sa electrolytes, kalahati, plain water. Ngayon, kung kumukonti na yung electrolytes nyo, dun pa rin kayo magbe-base sa total fluids nyo per day. So, halimbawa, 500 ml na lang ininom electrolytes. I-minus nyo sa total fluids. So, kung 2,000 or 2 liters ang ininom nyo, minus 500, ang plain water, 1.5. Exercise. Pwede. Pero if you are sedentary, nag-low carb kayo, wag mo na kayo mag-exercise. Hayaan nyo muna mag-adapt ang masanay ang katawan niyo sa low carb bago kayo mag-exercise. Kasi, malay nyo, baka nag-exercise no, bigla kayo nahilo, o matumba kayo, injury po yan. So, when you are a beginner sa low carb at wala kayong mga exercise noon, focus muna sa mga kinakain natin. And then, after a month, once adapted, we can start lifting exercise, we can start cardio exercise. Okay?
Nag-low carbs ako, Doc. Mag 2 months na, BP at blood sugar ko nag-normal. Congratulations. Okay? Ang galing, di ba? Okay. Doc, ano po pwedeng igamot sa sakit ng tuhod? Bigyan niyo po ako ng advice. If you're obese or overweight, lose weight, na-address ang sakit ng tuhod. Iwasan yung mga inflammatory foods or baka dehydrated. When you are dehydrated, sumasakit din yung mga joints natin. Okay? Creya ko is above normal, uric very normal, ban ko nag-below normal. Oh, posible ba na sadyang mataas lang talaga, Doc? Creya ko, pumis ko ng karne. Well, parang kilala ko itong si Nebram. Okay? Okay. Doc, mataas uric ko, ano gagawin ko? Fluids, take out those alcohol, fruits, iwas. Okay? Okay, mataas ang cholesterol ko. Gaano po kataas? Sa akin, ang mahalaga, yung triglycerides, yung HDL. Okay? If these are normal, total cholesterol, halimbawa, 205, okay lang sa akin. Okay? Do some exercise, do fasting, baka ma-address natin yung ibang nararamdaman ninyo. Okay? Okay. Doc, ayan, 220, okay lang sa akin to. Ang titingnan natin yung HDL and triglycerides, ha? Kasi specific or very tayo yung lahat total parameters natin, yung all parameters titingnan. Sugar, liver enzyme, uric acid, kidney function test, tingnan natin overall. Okay? Talagang wag lang tayo magfo-focus sa isa. Okay? Okay. Ano pa? Okay. Tumaas po ang LDL ko, 4 months na po ako naglo-low carb. Okay, gaano po kataas? Tingnan niyo po ang triglycerides niyo, tingnan niyo po ang HDL po niyo. Okay. Naku po, 400 creatinine. Ang taas ng uric acid. Anong dapat kong i-low carb? Please, consult. Marami po tayong i-address dito kasi kung 400 ang creatinine, I think may kidney problem po tayo. So, definitely, papa-ultrasound kayo, titingnan kung may protein ng ihi, and lahat, potassium, phosphorus, ang dami nating i-discuss regarding sa inyong health issues kasi hindi yan simpleng as mataas lang ang CREA. 400 na to eh. So, kailangan natin tingnan. Okay? Yan. Alright. Tumaas BUN sa low carb diet, paano po ito mapababa? Okay. 2 reasons if you have elevated BUN. Tapos normal ang CREA. 2 reasons bakit mataas ang BUN. Too much protein or dehydrated. Kayo po lang makakaalam ninyo dyan sa dalawang reasons na yan. So, mamili na lang po kayo dun sa reason. So, kung okay naman ang protein ninyo, intake, so, titingnan nyo yung hydration. Enough ba yung naiinom yung fluids, electrolytes? Okay? So, kung hindi, i-address nyo po yan. Ngayon, kung sumusobra naman kayo ng protein, tingnan pa rin natin, i-address din natin yan. Baka nga, eat when hungry, stop when full, chew your protein, chew your meat properly 20 times or more before swallowing. Mabula po ang palagi ang ihi ko. Try natin magpa-urinalysis. Tingnan natin kung may infection. Tingnan natin kung may protein. Or
Kadalasan, na-address ang bula ng ihi, hydration. Umiwas sa concentrated fluids, umiwas sa alcohol, tanggalin ang mga sugary food, sugary drink. Tingnan natin, ma-address po iyan. Doc, diabetic po, FBS 7.56, mataas. A1C 5.6. Normal ang A1C. So, ibig sabihin, mataas lang ang sugar. So, baka naman, kasi ang A1C, reflection of your sugar 2 or 3 months ago. Yung FBS, yung ngayon. So, baka last week, last month, nag-sugar loading kayo. So, ayusin natin yung mga kinakain. Creatinine 67, I think it's normal. LDL ko 3. Bakit nangangati? Umiwas muna sa mga, baka may ultra-processed food pa kayo. Usually, pagka mga sugar food, yes, nagkakos din ng allergy. Tingnan nyo yung cause ng pangangati. Baka naman dry ang skin niyo, dehydration, can cause itchiness of your skin. Baka mga kinain nyo, may mga seafoods, umiwas muna sa mga seafoods, can cause allergy din yan. Mga processed food, like sino, yan, pwede mag-cause ng allergy din. Okay? So, gout, high uric acid, sila nga ba ang kalaban? Hydrate yourself, treat the root cause, do low carb, hydrate, tanggalin natin mga ultra-processed food, sugary foods, yung mga fruits. Too much fruits yan, no? Can cause gout or uric acid. When you adapt, you will evolve. Be the best version of yourself. Ingat po kayo dyan. Good evening. God bless. Bye.